Good morning Pilipinas, sa punto pong ito makakapanayam na natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Wala pong iba kundi si Mr. Meno Mendoza. Good morning po Sir Meno. Ito unahin na natin. Tanong mula sa Panahon TV follower na si Mary Rose Azares. Tanong niya po, ilan daw po bang bagyo yung papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Hulyo? Bukod po yan sa naranasan nating si Bagyong Butchoy. Magandang umaga rin, Desiree, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Para sa kaalaman ni Mary Rose, ngayong buwan ng July, inasahan natin na 1 hanggang 3 bagyo ang papasok sa bansa. At dahil nga nagkaroon na tayo ng bagyong si Butchoy, inaasahan pa natin ang 2 bagyo para sa buwan na ito. Ayan, Mary Rose, naway nalinawan ka sa iyong katanungan na sinagot naman ng isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Ayon nga kay Mr. Meno, posibleng dalawa pa yung pumasok o kaya naman ay mabuo dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng July dahil inaasahan natin yung average number of tropical cyclones kapag ganitong bahagi ng taon ay nasa 1 hanggang 3. Sa ating mga taga-subaybay, maaari din po kayo magpadala ng inyong katanungan sa aming Facebook page. Ito naman po, Sir Meno, kung ating babalikan po ba, ilang bagyo ba yung ating naranasan dito sa ating bansa noong July 2015? Noong July 2015, nagkaroon tayo ng 3 bagyo at ngayong buwan, inaasahan nga natin yung 3 bagyo. Ano? Pang naapektuhan dito sa atin, yung estimated number ng ating tropical cyclone ay halos yung mga nakaraang buwan dahil July na tayo nagkaroon ng bagyo at yung simula March to July, may mga estimated tayong number ng bagyo na hindi naman natuloy. At para dito nga sa La Nina, mas sinaasahan natin na magiging mas maraming bagyo ang darating. Sa October, November, December, halos madadagdagan ng isang bagyo kada buwan. At ayan, dagdag kaalaman, nalaman natin na naapektuhan din ng El Nino phenomenon itong mga pumasok na bagyo dito sa Philippine Area of Responsibility ngayong taon. At inaasahan natin na maapektuhan din ng inaasahang epekto nitong La Nina yung mga darating pang bagyo dito sa ating boundary. Sir Meno, ito naman po, sa inyong mga forecast nitong mga nakalipas na araw, nabanggit po itong occasional rains at itong monsoon rains. Para po sa ating mga taga-subaybay, ano po bang pinagkaiba ng dalawang terminong ito? Okay, ang mga terminong ito, ang mga ulan na to ay galing pa rin o epekto pa rin ng ating habagat. Ang tinatawag lang nating monsoon rains ay itong mga malalakas na pag-ulan, dadala ng habagat, ito yung tuloy-tuloy na maghapon na pag-ulan. Samantalang ang mga occasional rains naman ay epekto pa rin ng habagat, subalit sa isang araw ito yung mga paminsan-minsan na lamang. At ito, Sir Meno, panghuling katanungan na lamang po, ano po bang magiging lagay ng panahon at isama na rin po natin yung update sa ating binabantayang low pressure area. Okay, para sa ating binabantayang low pressure area, ito yung namataan natin sa layong 1,050 kilometers, silangan nga ng Bira, Catanduanes. Sa ngayon, hindi pa ito nakakaapekto dito sa anumang bahagi ng ating bansa. At para sa magiging lagay naman ng ating panahon sa araw na to, patuloy pa rin nakakaapekto dito sa kalurang bahagi ng Hilagang Luzon, itong ating habagat, kaya tinaasahan pa rin ang mga pamisa-misa mga pag-ulan dito nga sa rehiyon ng Ilocos, gayon na rin sa probinsya ng Zambales at Bataan. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy naman makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At para sa ating mga mangingisda, paalala pa rin, mapanganib pa rin ang pumalaot dito sa western seaboards ng northern Luzon. Yan ay dito nga sa baybaying dagat simula sa Ilocos hanggang sa Pangasinan area. Malalak po ang alon sa nabanggit na lugar kaya't pinapaalalahan natin mga mangingisda na huwag pumalaot sa nasabing mga baybaying dagat. At nakasama po natin ngayong Martes ng umaga, walang iba kundi si Mr. Meno Mendoza ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging kaalaman sa amin ngayong umaga. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Abangan niyo po ang aming oras-oras na update dito lamang sa Telebisyon ng Bayan. I-download niyo rin ang Panahon TV mobile app o kaya naman ay sundan kami sa aming mga social media accounts para sa iba pang updates. Ako po ang inyong nakasama, Desiree Jonio. Magandang umaga at mag-ingat po kayo. Ang programang ito
ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.